Tatay, anong nangyari sa iyo? Ano itong lugar na ito? Bakit napakahina ng espiritual na enerhiya? Ang aking kapangyarihan at lakas, naiwan na lamang ng 20%. Tari, Ano ang ibig sabihin nito? anong nangyari kay tatay? Ang katawan ko ngayon ay ang katawang ginawa noong pinutol ko ang aking damdamin. Lihim na ibinigay ang iyong kalinisang lalaki. At gumawa ng 2 bata. Kaya nabigo ang aking pag-akyat sa langit. Ngayon ay papatayin kita. Ako. Tatay, ang utak mo. Sira N.A. Baka hindi maganda ang kalagayan ng isip mo. Kahiyahiya ang pagiging manyakis. Ikinahiya kita. Ngayon ay papatayin kita. Zihan Zimok Swanchen. Siguro. Ito ang magnetic field ng tadhana. Sige na. Lahat ay tadhana. Binibini dahil mayroon tayong tadhana ng pag-ibig. Ako ay magpapakumbaba at makikisama sa iyo habang buhay. Sige, tingnan mo muna ito. Nalantad ang pangunahing lihim ng Dragon Temple. Ang kasalukuyang pangulo na si Shi Qingshan ay sinisante. Magkakaroon ng espesyal na halalan sa loob ng 3 oras. Gumagalaw ang iba't ibang puwersa. Ang pamilya Shi ay nasa panganib. Ito ang emergency fund card ng pamilya Shai. May 5 milyon dito. Dalhin mo ang mga bata at umalis ka agad sa Fengdu. Ang pamilya Shai ay maaaring hindi na maliligtas. Nanay, ayaw naming iwan ka. Nanay, sabay tayo nga alis. Ano namang kasangkapan ito? Napakaganda ng pagkakagawa. Sino naman itong 5 milyon? Sige, hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong kalupitan. At pagkakakulong sa mahihina. 5 milyon palalayain kita. Silangan Abidi, Dragon Berdakil, kalasag ng kalangitan. Upo ng bagyo. Basagin. Palayain 5 milyon. Chen Swanchen. Ang 5 milyong iyon ang huling pag-asa natin. Anong 5 milyon? Wala akong nakikita. Naluto na kaya? Sa tulong nito, baka makalabas pa tayo. Ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang matakot, asawa. Nandito ako, walang mga api ang lalapit. Tingnan natin kung sino ang mga daga. Huwag niyong galawin ang pamilya ko, Chen Xuanchan. Yihi. Mabuhay si tatay. Siraan sila, tatay. Masamang balita. Naging tanga na si tatay. Magandang balita, si Bunso lang ang namana. Tingnan mo si tatay, kahit appliances hindi na niya kilala. Mukhang may problema sa isip ni tatay. Huwag nating guluhin siya. Chen Swanchen, ano ang ginagawa mo? Ilang yan? Huwag kang mag-alala, asawa. Hindi ko inakalang ganito katibay ang hadlang. Hahayaan kong magpursigi ako. Ang password door na ito ang huling depensa sa bahay. Ikaw, bakit mo ginawa ito? Signal ng internet. Ibinlock ni Nahong Hailong. Ang mga security device sa bahay, sinira mo rin. Ngayon, ang tanging paraan ng komunikasyon, winasak mo pa. Chen Swanchen, ikaw ba ang isisi na ipinadala nila? Siyempre hindi. Sa mundong ito, wala pang makakapag-utos sa akin. Sa ganitong sitwasyon, hindi na tayo pwedeng maghintay. Mas mabuti pang pumunta sa Dragon Hall at subukan ang lahat. Samahan ninyo ako, Zihan Zimo. Swanchen, pagdating natin sa Dragon Hall, kontrolin mo ang sarili mo, huwag masyadong magsalita. Sumunod ka na sa akin kasama ni Zihan at Zimo. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang mga api sa inyo. Naipasa ko na ang ebidensya. Niliwanag mo kayo sa akin. Ngayon, sasali ako sa halalan ng Dragon Hall. Sisikapin ko makuha ang posisyon ng Dragon Hall Master. Sana hindi pa huli ang lahat.
Sandali, ano ang sinabi mong Dragon Hall at eleksyon ng Dragon Hall? Anong ibig sabihin yan? Meron din kayong Dragon Hall dito. Marunong din kayong gumamit ng mahika. Hindi, ang spiritual energy dito ay napakahina. Sa teorya, dapat mahirap mag-cultivate ang mga tao dito. Hindi ko alam kung tama bang dinala kita rito. Nene, maabutan ko pa kaya kung ibabalik ko na si tatay ngayon? At saka, ilang taon na ba ang pagtatayo ng Dragon Temple dito? Bakit kailangan pang maghala ng Dragon Temple Master? Kakaiba talaga. Pero ang swerte, ang lugar na dati kong tinitirhan, ay tinatawag din na Dragon Temple. Ay puta, ito pala ang Dragon Temple ko. Chen Swanshan, ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ito talaga ang templong ito. Ang Divine Dragon Temple na tinirahan ko ng libu-libong taon. Tari, Toribie? Ito ba ang dating bahay mo? Bawat bato at tisa sa Divine Dragon Temple na ito ay personal kong pinili. Pati ang mga lihim na aklat sa library ay personal kong kinolekta. Tatay, nanood ka bang sobrang astig na? Dragon King War God SATV. Ang galing, tatay ko pala ang Dragon King. Ako ang anak ng Dragon King. Nay, maliligtas na tayo. Nay, naniniwala na ako sa'yo. Masyadong mag-cellphone, talagang magiging tanga. Chen Swanshan, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa harap ng Dragon Temple. Lalo na sa harap ni Zihan at Zimo. Huwag kang magyabang. Ako, Ayon sa sabi-sabi, ang pinakaunang Divine Dragon Temple Master ay isang sinaunang dragon na nagkatawang tao. Nagsanay siya sa mundo ng 1,000 taon, napakaraming mabuting gawa. 1,000 taon na ang nakalipas, umakyat na siya sa taas. At ang aming 8 dakilang pamilya ay mga gwardya lamang ng templo na pinili. Nang walang hanggang Wuji Immortal. Wuji Immortal. Sa Uji, aba, hindi ka nakakagulat, uminom siya. Nang ihi ko noong bata pa ako. Buhay pa siya. Ano? Isang basurero lang siya na aksidenteng uminom ng ihi ko noong bata ko. At nakuha ang walang hanggang buhay. Bago ako umakyat noon, inutusan ko siyang bantayan ng Divine Dragon Temple. Mabuti ang ginawa mo, batang lalaki. Napakalagaan mo ang Divine Dragon Temple. Nakatulad pa rin ng 1,000 taon na ang nakalipas. Ang Divine Dragon Temple ay akin. Ikaw ang asawa ko, kaya ang Divine Dragon Temple ay natural na sa'yo rin. Chen Swanshan, tama na yan. Ayon sa mga patakaran ni Immortal Wuji, ang Dragon Temple ay ang sentro ng kapangyarihan ng Fengdu. Marami itong mahalagang kapangyarihan sa pagpapasya. Para sa mga mamamayan ng Fengdu, hindi ko hahayaang mahulog ang Dragon Temple. Sa mga kamay ni Nahuang Hailong. Kung hindi, ang lahat ay mapapasok sa matinding paghihirap. Ang ganda at bait talaga ng asawa ko. Pero hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, ipapakita ko sa iyo ang mga eksena noong nakatira pa ako sa Dragon Temple. Anak, halika. Ito. Spells, Iroi spells. Nanay, ete, tingnan ninyo, si tatay talaga ang Dragon King. Tama, sa larawan itong gwapo, maginoo, at malinis. Ay ang Panginoon ng Dragon Temple. Ako mismo, naniniwala na kayo, di ba? Heto. Chen Swanshan, kung sasamahan mo si Zimo, hindi kita patatawarin. Nanay, huli na ang lahat mula ngayon sa bahay na ito. Tayo na lang 2 babae ang aasahan. Nazan ang aking cloud photo album? Sabi ko na sa inyo, peke lang ang nasa palabas. Ang espiritu dito, napakahina kahit maliit na spell. Ay hindi ko magawa. Paano ko mapatutunayan ang aking pagkatao? Ah, alam ko na. Ang Dragon Scale ng templo, maliban sa sinaunang banal na salamin, ang Destiny Mirror. Tanging ang Dragon Scale sa loob ng Dragon Temple ang makakatulong sa akin na magtagumpay. Tara na sa loob ng templo, pagpasok natin, makakaya ko na. Pakita ko na ang aking kakayahan. Pagdating ng panahon, malalaman ninyo ang tunay na lakas ni tatay. Hintayin ninyo. Tara na. Halika. Ipapakilala ko sa inyo ang Dragon Temple. Dito, noong araw ay napakaganda pa. Sandali. Shiuyan. Nandito ka PASA Dragon Temple? Hindi ka ba natatakot na ikulong kita kasama ng iyong mura lang na AMA? Mga hamak kayong mga langgam sa aking Dragon King Temple. Ginagago ninyo ang aking asawa. Ang iyong Dragon Temple, ikaw ang Dragon King? Gago ka. Umalis ka na. Ako nga ang Dragon King Swanshan. Walang alam, nagpapanggap pa na Dragon King.
Nagpapanggap lang. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kung siya ang Dragon King, ako naman ang Jade Emperor. Shiyo yan. Ang asawa mong ito. Galing BASA Mental Hospital? Huwag ninyong husgahan ang tatay ko. Siya talaga ang Dragon King. Tumigil kayo. Shi Uyan. Ang angka ninyong Shi, ilang henerasyon ng Panginoon ng Templo. Sapat na ang perang nakuha. Di biya? Narinig ko na si Shi Qingshan ay sangkot sa paloloko at pagtanggap ng lihim. Ang press conference ngayong araw. Tingin ko, wala ka ng pag-asa. Ang pamilya ninyo ay wala ng pag-asa. Paglabas ng lihim. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkalkula, ikaw ang nagkalat ng peking dokumento, di ba? Suporta sa mga Hapon. Pag-atras ng mga Hapon. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako, hindi ako. Swantian, paano mo nalaman ang mga ito? Nabasa din niya ang aking investigasyon. Kung sino ka man. Salamat sa iyong utak baboy, naisip mo pa yan. Sige, hinahamon Montag ako? Mamamatay kayong lahat. Dapat kang magpasalamat, 1% na lang ang kapangyarihan ko. Kung hindi, nabasag na sana ang utak baboy mo. Ikaf. Ngayon, dahil sa asawa ko, patawarin kita sa pagkakataong ito. Tatay, ang galing mo. Humaneon ka. Ang kapal ng mukha. Shi Uyan. SA Dragon Hall. Ang lakas ng loob mong gawin, yan kay Boss Huang. Ang Dragon Lord ay hindi kayo palalampasin. Dapat matagal nang pinarusahan ang pamilya Shi, nakaupo lang. Hawak ang titulo ng Dragon Hall, pero tumutulong sa mahihirap. Pinipilit kaming mga makapangyarihan na mag-donate taon-taon. Sa mahihirap na lugar, mag-charity, parang baliktad ang mundo. Nababalif na. Si Boss Huang ay may merito sa pagkakusa kay Shi Qingshan. Nakakuha ng suporta ni Wuji Zhenren, dapat masuportahan namin. Si Boss Wang. Balang araf, kapag nakuha ni Boss Huang ang Dragon Hall, maaari na kaming mga pamilya mag-aral ng immortalidad at mag-enjoy ng karangyaan ng mas matagal. Tama, tama. Tama. Hindi lang kayo nawalan ng pwesto sa Fengdu, kundi inilibing ninyo ang susi ng immortalidad. Baka nabayaran na si Wuji Zhenren. Kaya hindi siya magkakapalan. Ang pamilya Shai, kahit may ebidensya laban kay Huang Hailo. Zauji, tumutulong ka pa sa masama. Ang tagal mong nabuhay na sayang lang. Kung ganito na ang sitwasyon, isantabi mo na ang pagmamataas mo. Pagkatapos ng eleksyon, samahan mo ng mabuti si Boss Huang. Sa ganito, may pag-asa pa ang pamilya ninyo. Wala nang natitirang pag-asa para huminga. CJ, paano mo gusto akong samahan? Tulong mo ako, Boss Wang. Shi Uyan. Tumigil kayo. Kayong mga sakim at mapagkunwari. Bakit ko kailangang tiisin kayo? Tingnan ninyo. Ang pamilya Shi ay wala ng ibang pag-asa. Kung ako ang mamumuno sa templong ito, lahat kayo ay makikinabang. Hindi na kailangang magsalita pa. Kung paano pipiliin, sa tingin ko alam na ninyo. Lahat, malinaw na ba? Sakupin ang Dragon Temple. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Itong Dragon Temple ay itinayo ko gamit ang lihim na sining. Dito ako nakatira sa loob ng libu-libong taon. Noong wala ako, kahit sino ang pumasok o naging pinuno ng templong ito. Hindi ako nag-alala. Ngunit ngayong bumalik na ako, hindi ko hayaang muling lapastanganin ng mga maruruming nilalang. Ang aking Dragon Temple. Ang pamilyang ito ay pawang mga walang kwenta. Ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Sa pangalan ni Xuantian, ang Dragon King, iniutos ko sa inyo na lumaya sa aking Dragon Temple. Swantian, ikaw. Ngayon, 1% na lang ng aking kapangyarihan ang natitira. Kung gagamitin ko na biglaan ang aking mahika, maaari akong mapahamak. Tatay, ano ang nangyari sa'yo? Sige, labanan mo sila. Tatay, kanina pa ako naniniwalang ikaw ang Dragon King. Napakabata at musmos ko pa pala. Swantian, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anong mangyayari sa akin? Kung ayos ka lang, huwag ka nang magulo dito. Sige na. Sapat na ang gulo. Huwag mo nang dagdagan. Nagpapanggap bilang Dragon King. Naisip mo pa talaga.
Ayos lang ako. Mapatutunayan ko ang sarili ko. Oy! Walang kamatayang nilalang. Nagpapanggap bilang Dragon King? Ang Dragon King ay matagal nang umakyat sa langit. Paano siya makarating dito? Gayon. Ang pagiging pinuno ng templong ito, ako na ang magiging. Ay sino ang dumating, walang magagawa. Engatauhan. Ilabas ninyo at patayin ang nagpapanggap na Dragon King. Masamang tao. Kung aapiin mo ang tatay ko, siguradong mamamatay ka. Kahit na ang tatay ko ay hindi matalino. Maliban sa nanay, walang ibang pwedeng umapi sa kanya. Tumigil ka. Shi Yuyan. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Ikaw ang kinatawan ng 8 dakilang pamilya. Sigurado ka ba makikipag-alitan sa Dragon Palace? Isang tanggang manugang lang yan. Alin ang mas mahalaga? Diamond Tagpi alam? Hindi ka sinasaktan ni Boss Huang. Malaking respeto na yan. Huwag kang magpakatigas. Una akong asawa ni Xuantian. Nanay ni Nazihan at Zimo at saka pa lang. Kinatawan ng pamilyang Shai. At saka, ginipit mo ang tatay ko. May ebidensya. Lahat ng utang mo. Babayaran mo ngayon. Narito ang Dragon King. Si Shi Yuyan, kinatawan ng pamilyang Shi, ay naghihimagsik. Nanggulo sa korte, at walang galang sa Dragon King. Ngayon, sa ngalan ng tagapagtanggol ng Dragon King, papatayin ko dito si Shi Yuyan at ang kanyang mga kasama. Huwag kayong magpakakal. Sino makahas gumalaw sa asawa at anak ko? Ako. Isang walang kwentang basura. Nagpapanggap pa dito? Tari, Zugurin Nuyo. Akala ko ba, marunong lang ng konti sa suntukan ng misis ko. hindi lang. Simula bata pa, nag-aral na siya ng martial arts. Champion siya sa Fong Du Martial Arts Competition. Dragon King ang tatay, mandirigma ang nanay. Ako ang pinili ng tadhana. Wang Hailong, sigurado ka pa bang? Makikipaglaban? Si, mukhang marunong ka talaga. Bigyan kita na mas mahirap. Huang Da. Lumabas ka na. Patayin mo siya. Huwag mong abalahin ang mahalagang gawain ko. Patayin. Xuan, alagaan mo si Nazihan at Zimo. Nanay, magingat ka. Mamatay ka. Ito ang Dragon Scale ng templo. Baka makatulong ito para maibalik ang kapangyarihan. Umiwas ka, anak. Tari, Ang kapangyarihan ko ngayon, di pa kayang kontrolin ang Dragon Scale. Shi Yuyan, ito ang kapalit ng pakikipag-alitan sa akin. Ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakalabas ng buhay. Huang Da, patayin mo ang sila. Zihan, Zimo, sumama kayo sa tatay. Huwag niyo akong intindihin. Tangga ka. Mangahas kang sumalungat sa amin? Ngayon, ang katapusan mo na. Mabuti pang maging florera. Bakit ka pa kumakalaban sa amin? Namatay ka pa, kasalanan mo yan. Ngayon, papatakan ko ng dugo ang inyong pamilya sa templo ng dragon. Asawa, anak na babae, anak na lalaki. Buksan mo yan. Umalis ka na. Ang dragon ay lumilipad sa langit at inayanig ang siyam na lalawigan. Hindi ko inaasahan ganito kahina ang espiritual na enerhiya dito, ang dragon scale ng templo. Ay hindi man lang makapasok sa aking katawan. Lalo na ang pagpapalakas ng aking kapangyarihan. Panginoon ng templo ng dragon, para kang tangang baboy. Nakita mo na ba ang ibang Panginoon ng templo ng dragon na katulad mo? Nabagsak ng nakadapa, at muntik pang mabungi. Nagpapanggap ka lang. Naglalaro ka lang ng mga salamang ka. Akala mo makakalaban mo ang 8 dakilang pamilya? Mukhang gusto mong mamatay ng maaga. Nakakagalit. Nakita pa ng napakaraming tao ang kahihiyan ko.
Kailangan kong patunayan ang sarili ko. Saan na napunta ang dalawang batang yan? Bakit biglang nawala? Hanapin ninyo sila. Opo. Guro, tapos na ba tayo? Ang tagal ninyo. Halos tumubo na ang buhok ko. Ganito yan. Walang saysay ang pagpapalipas ng oras. Ako si Kuang Dao, mamamatay ka sa ikatlong pagtilaw. Hindi ka naabot sa ikatatlo, 6, 9 o ikalimang pagtilaw. Mamatay kayong lahat. Narito ang kautusan ng dragon. Sino ang maglalakas loob na maghasik ng gulo? Ito. Kautusan ng dragon. Ang totoo, ang yabang mo naman. Naglabas ka pa ng kautusan ng dragon. Tumahimik ka. Ang kautusan ng dragon ay expired na. Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw, magkakaroon ng bagong Panginoon sa templo at bagong token. Ang bagong Panginoon, siguradong hindi ang angkan mo. Lalong hindi ikaf, Shi Yuyen. Ano ang kinain ko? Mamaya mo malalaman. Umalis ka dyan. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Kung may lakas ka sa akin kalumaban, sasabihin ko sa iyo kahit 10% na lang ang kapangyarihan ko. Para lang akong nakikipaglaro ng manok sa inyo. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng manok? Kung may lakas ka. Labanan Montag si Kuang Da. Kuang Da, patayin Montag sila. Hinarap mo ang aking asawa. Ngayong araw kayong lahat. Walang makakaalis. Yamang-yamang dumating ako rito dahil sa tadhana. Kailangan ko silang ipagtanggol ng maayos dahil pamilya ko sila. Ako ang tunay. Hindi kayo basta-bastang makapag-uutos sa akin. Galit na si Panang Tabak. Basagin. Long, umalis ka. Wala ka ring kwenta. Lahat kayo walang kwenta. Pati kayo, mga walang kwenta. Mga langgam lang kayo. Ang templo ng banal na dragon, pinapayaman ng sinaunang insenso. May bisa itong pampakalma at pampatibay ng isip. Ang lakas ng galit mo. Baka nahulog ka na sa kadiliman. Swanchan. Ang sakit na ng katawan ko. Pildora ng kalayaan. Dali, ibigay niyo sa akin ang antidote. Hoy, matalas ang mata Montag A. Kilala mo pa ang pildora ng kalayaan. Pero sayang, wala nang saysay. Magi-epekto na ang gamot. Akala ko madali lang kayang tapusin ni Kuang Dao. Ang problema mo, hindi ko inasahang mas walang kwenta pa siya sa iyo. Nasira ninyo ang plano ko. Gusto ninyong mamatay. 1,000 taon nang wala ang Dragon King. Ikaw ang impostor, ikaw ang mamamatay. Pero, wala ka ng pagkakataong matanggap ang parusa ng Dragon King. Dahil akin na ang buhay mo, hindi lang kita papatayin mamaya. Pati ang asawa mo. Ay papaluhurin ko sa tabi ng bangkay mo para paglingkuran ako. At panoorin ng dalawang batang iyon mula sa loob ng kulungan ng aso. Huwag kang matakot. Isasama kita kaagad pauwi. Lumabas ka na. Boss Wang, ano ang nangyayari? Saan galing ang batang ito? Ilang taon na siya? Valo? Kapatid ka o iyong nauna, si Kuang Da. Ako ang kuya niya. Mas malupit ang lakas ko, si Kuang Ren. Tigilan ang mga salita. Isama mo rito ang kuya mong si Kuang Ban. Ako na ang bahala sa inyong lahat. Mahal. Dalhin mo na ako kaagad pa uwi. Kuang Ren, Dakpinzia. Opo. Ako ang tunay na. Sinaunang Dragon King ng templong ito, si Chen Xuanchan. Kung lalapit pa kayo ng isang hakbang, huwag ninyong sisihin ang pagiging marahas ko. Nagmamalaki ka pa. Papunta na rito si Immortal Wuji. 180 tao na ang pinatay ni Immortal Wuji, na mga tangang nagpapanggap bilang Dragon King. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Ngayon, nakakulong ang kapangyarihan ko at si Zhao Wuji. At may kapangyarihan pa ng Dragon Temple, siguradong malakas siya. Kung tinalikdan na niya ako at gustong ako isaktan, baka hindi ko siya kayang talunin. Dumating na si Wuji Zhenren. Naku! Tara na tayo.
Pagpupugay sa Zenren. Zenren, sa wakas dumating ka rin. Sanay, kaming tulungan ninyo. Sabihin ninyo, may nagpapanggap na Dragon King dito. Nasaan siya? Siya iyon, ang nagpapanggap na Dragon King. Kanina nandiyan pa siya. Bakit bigla na lang nawala? Naku. Dragon Scale? Baka siyan ga iyon? Ito ang aura ng Dragon King. Inilabas ng Dragon King ang Dragon Temple Scale. Siya nga ang Dragon King. Dragon King, 1,000 taon, sa wakas nagpakita ka rin. Ang tagal kong naghintay sa inyo, aking Panginoon. Ito ang Dragon Temple Scale ng Dragon God Temple. Hindi ko ito kayang bawiin mag-isa. Tulungan ninyo akong bumuo ng aray. Bawiin natin ang scale, kung hindi, magigiba ang templo. Mga alagad, makinig kayo. Langit at lupa, yin at yang, magkapat. Hugis at enerhiya, mula sa 8 direksyon. Mabilis na sundin ang utos. Dragon God, manatili sa iyong trono. Mga walang kwenta kayo. Ilan ang dumating sa kanila? Zenren, apat sila. Bukod sa gago na nagpapanggap na Dragon King, nandoon din ang anak ng dating Temple Master, si Shiyuyan, ang babaeng iyon. At yung 2 salbaheng madaldal. General Wuji. Sila ang 4 na nagkakagulo. Parusahan ninyo sila. Kailangan silang parusahan. Pero kayo ang dapat parusahan. Gamit ang lihim ng Dragon God Temple. Inakusahan mo si Shi Qingshan, pero alam mo ang totoo. Ang Dragon King ay mahabagin. Aya ang mga ito. Hayaan muna nating mabuhay. Ngayon, patawarin kita, pero wala ka ng karapatan na tumakbo bilang Temple Master. Pansamantalang bakante ang posisyon. At tag-usapan pa ito sa hinaharap. Dragon King. Hahanapin talaga kita, aking Panginoon. Boss Huang. Ano ang dapat nating gawin dito? Cheng Xuanxian, magi-inte lang kayo. Tara na. Kung ang puso ay dalisay na parang yelo, hindi magugulat kahit bumagsak ang langit, ang kulay ay walang iba kundi kawalan. Ako ay may marangal na katangian, anong klaseng kagandahan pa ang hindi ko nakita? Swan Chen. Mainit na mainit ako, tulungan mo ako. Ako paano ba kita tutulungan? Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Sino ang nahas na hampasin ang mukha ko? Bastos ka. Bakit hindi mo sinarahan ang pinto? Pumasok pa ang mga bata. Kailan ka pa dumating dito? Hindi tama. Ako ay dalisay at wagas, nakita mo na ang lahat ng katawan ko. Hindi naman ako nagalit, bakit ka ba nagagalit? Swan Tian, harap mo pa ang mga bata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Ako ba ang nagsasalita ng kalokohan?
Kagabi. Pagod na ako dahil sa'yo. Kung hindi, bakit ako nakatulog ng walang pag-ingat? Tumahimik ka. Narinig mo ba iyon? Bunso, naintindihan mo ba ang sinasabi niya? Parang, naiintindihan kayo. Itong buong video na nakuha kagabi. Kung paano ko tinulungan ang mommy nyo, gusto ba ninyong panoorin? Tari. Ito, hindi yata pwede. Chen Swanshan, sino ang pumayag na mag-video ka? Burahin mo iyon ngayon na. Bata pa lang sina Zihan at Zimo. Hindi pwede nilang mapanood ang ganitong video. Bigay mo sa akin ang cellphone mo. Ano bang kinalaman ng edad sa panonood ng video? Hindi ko maintindihan, halika, ipapakita ko sa inyo. Chen Swanshan, huwag kang magunwaring hindi mo alam. Burahin mo na ang video ngayon. Manipis man ang enerhiya dito. Ngunit ang masarap na pagkain ay hindi mo maaaring isuko. Hindi ka naman nagsasawa kumain kahit gaano karami. Marunong ka bang magmaneho? Dinumihan mo ang aking damit, anong parusa ang dapat mong tanggapin? Ikaf pala. Sakit sa sistema ng nerbiyos ng halaman. Mangyaring tumabi po kayong lahat. Huwag pumila dito, hayaan niyong umikot ang hangin dito. Bakit naghalikan pa? Magkakilala ba sila? Diyos ko! Salamat sa nangyari kanina. Matagal ko na kayong hinahanap. Para magpasalamat ng personal. Di ko inaasahang magkikita ulit tayo agad. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Chen Swanchen, ang sinaunang Dragon King. Kamusta, Dragon King? Ako si Masivin. Chairman NG Quicken International. Naniniwala ka talagang Dragon King ako? Mukhang tama ang desisyon kong. Iligtas ka. May magandang panlasa. Tikman mo, masarap ito. Kumusta? Bosma, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ingatan mo ang sarili mo. Sa salita ngayon, kailangan mabuhay para makapag-contribute. Ang tagal na walang nagmalasakit sa akin ng ganito. Ang iniisip lang ng iba, kung magkano ang may bibigay ko sa kanila. Kung magkano ang pakinabang na makukuha nila. Chen Shention. Salamat. Ikinagagalak kitang makilala. Bosma, mag-ingat ka sa paglakad ng naka-high heels, baka ka matumba. Okay lang. Salamat. May meeting pa ako. Alis muna ako. Magkita na lang tayo ulit. Nagustuhan mo ba? Di naman sa nagustuhan, pero mature at matalino, may dating nga. Gusto mo ng mature at matalino. Parang di ganoon ang nanay mo. Kalakahan. Ang nanay ko ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Kayang-kaya niya ang kahit anong style. Bakit kayo nandito? Mali yata ang timing namin. Chen Swanshan, akala ko ba seryoso ka? Palikero ka pala. Siya yan, nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano. Gusto lang niyang magpasalamat sa akin. Wala naman akong ibang iniisip sa kanya kundi pagpuri. Huwag ka nang kumain mamayang gabi. Sama-samang nananakit ang pamilya niyo. Di man lang pakainin. Paano ako makakapagtrabaho ng gutom?
Saan ako kukuha ng lakas para protektahan kayo? Chen Swanchan, tumahimik ka. Ang ingay. May mahalagang usapan pa ako mamayang gabi. Iuwi mo muna sina Zihan at Zimo. Ano ba ng malaking bagay? Di ba mag-attend lang ng class reunion? Ano, Mrs.? Baka gusto mong magloko? Chen Swanchan, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng bata. At saka, paano mo nalaman kung ano nang gagawin ko mamayang gabi? May bagay bang makakatakas sa mata ng dakilang ako? Ang galing naman, tatay. Pwede mo bang hulaan kung mamayang gabi? Pwede ba akong maglaro ng 1 oras pa? Halika. Hulaan kita. Hindi. Manloloko ka. Manloloko ka talaga. Chen Swanchan, tigilan mo na iyang kalokohan mo. Si Gushao Kong, kakauwi lang galing abroad noong nakaraang araw. Sabi niya, ipapakilala niya ako kay Manager Shai ng Quicken International. Alam mo, matagal ko nang gustong pumunta sa auction ng Quicken International. Quicken International. Auction. May isang salamin na ipagbibili ang Tian Mingjing. Yung salamin na iyon, lumabas sa panaginip ko kaya gusto kong makita. Teka, sinabi mong lumabas na ang Tian Mingjing. Ang Tian Mingjing ay sinaunang banal na bagay. Kaya magtanggal ng seal. At ibalik ang kapangyarihan. Yan ang hinahanap-hanap ko. Mrs. Tingnan mo, pwede mo ba akong isama sa auction? Madali lang namang magdala ng isang tao sa Quicken International, di ba? Tatay, kahit ako, bata, alam ko na ang Quicken International ay ang number 1 na babaeng demonyo sa Fengdu business. Si Ma Quicken, boss Ma, ang nagtayo niyan. Sa buong mundo, may tuturing na isa sa pinakamagaling. Tama, si Boss Ma ay talagang karapat-dapat na tawaging alamat. Marami palang alam ang anak ko. Tatay, base sa pagkakakilala ko sa'yo, mas mabuti wag ka nang sumama kay nanay. Kung magkakagulo ka ulit, si nanay pa ang maglilinis ng kalat mo. Anong alam mo, bata ka? Mrs., isama mo na ako sa auction. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi kita gagambalain. At saka, malaki ang maitutulong ko. Sa'yo. Tama si Swanchan at Zihan. Napaka-importante sa akin ang auction na ito. Kailangan kong makuha yung salamin na iyon para malaman ko kung bakit palagi itong lumalabas sa panaginip ko. Ano pa ba? Dahil yon sa akin. Kung ayaw mo akong isama, huwag. Marami akong paraan. Yuyan, matagal na tayong hindi nakita. Zenoka? Magpapakilala ako, Chen Swanchan. Asawa ni Xiuyan, ibig sabihin. Ang kanyang mister. Ito. Bakit ka nandito? Ikaw ba yung sumusunod sa likod kanina? Kung may inuman ka, dapat kong protektahan ka. Boss siya, siya. Sige na. Swanchan, ngayong gabi, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, ha? Gushao, pasensya na. Swanchan, noong nakaraan may nangyaring aksidente. Nabangga ang ulo niya. Ayos lang. Taman ka ang hinala ka o, Yuyan. Maganda pa rin at mabait ang puso. Pwede na bang mag-order? Gutom na ako. Swanchan, Mahal. Ngayon, si Zimo. Ang nagmakaawa sa akin na protektahan ka. Kung hindi ako kakain, paano kita poprotektahan? Ayaw mo rin namang malungkot at mag-alala ang bata, di ba? sumusunod ka pa rin sa inuman ko at ginagamit mo pa ang bata. Bakit ang seloso mo? Baka nagiging maganda na ako ngayon? Yuyan. Gusto mo bang tawagan ko ang mga tauhan? Para palayasin ang gulo? Huwag na. Hayaan mo na lang siyang kumain dito. Darating na si Manager Shi mamaya kasi ang paki ngayon ay makuha ang imbitasyon sa Peking. Tama, tama. Sundin natin ang gusto mo. Miss Sher. Matagal ka nang naghihintay. Mamaya, inom ako bilang parusa. Yung Manager Sher. Maupo po kayo.
Hindi po kayo nahuli. Kami po ang maaga, Gushao. Talagang magtatagumpay ka. Halika, maupo po kayo. Manager Shai, gusto kong sumali. Sa auction ng Quicken International. Yung imbitasyon, ano po sa tingin ninyo? Miss Sher, huwag magmadali. Bihira lang tayong magkita. Uminom muna tayo ng ilang baso. Ang matandang to nang aagaw pa ng asawa ko. Narinig ka o. Sa eleksyon ng Dragon Temple na ito, ang pamilya ninyo ang papalit bilang Temple Master. Binabati kita, Miss Sher. Salamat, Manager Shai. Sa totoo lang, naparito ako ngayon upang makuha ang pagkagusto ni Bossman ng Quicken International. Para may pagkakataon na makipagtulungan sa Quicken International sa hinaharap. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Halika na. Ito ay para sa matagumpay na pakikipagtulungan natin. Manager Shai, hindi ako masyadong umiinom ng alak. Yun. Manager Sher. Hindi umiinom ng alak si Yuyan. Ang basong ito, ako na ang mag-alay para kay Yuyan. Gusto kong siya ang uminom. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Ano ba? Dahil 2 termino ng Temple Master ang pamilya ninyo, hindi mo na alam ang sarili mong halaga, di ba? Nalulugmok na ang Dragon Temple, kahit pa dumating ang Temple Master, kahit pa dumating ang Dragon King, ano pa ang magagawa nyon? Nakikita mo ba, Mrs. Walang kwenta ang binatang ito? Ako lang ang makakapagtanggol sa'yo. Sa mundong ito, ang pera, ang siyang hari. Kahit imbitasyon sa auction ay hindi makuha ng pamilya ninyo. Nagpapanggap ka pa sa akin. Ang alak ngayong araw na ito. Talagang inumin mo. Halika, ano pang hinihintay mo? Para sa mapagmataas na Miss Shi, palitan ng mas malaking baso. Yun, Manager Sher. Hindi uminom ng alak ang aming bossy. Yun, ayan. Ako na ang mag-alay ng isang baso para kay bossy. Ininom ko na ang akin. Munting babae. Karapatapat KBA. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayabangan mo, matandang hayop. Hindi ka nagbibigay ng mukha. Miss Shi, gusto mo pang humingi ng pabor. May ganoon pa bang kabutihang loob sa mundo? Para sa salamin na iyon. Tiisin na. Iinom ako. Siege. Ang galing uminom, Miss Sher. Isa PA. Ayos yan. Di na kaya. Ganon lang BA ang lakas Montag. Nakaka-interes, Boss Sher Yuyan. Salamat, Gushe. Ang ganda naman ng binigay mo sa akin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Shitsongwan, ito. Ano ito? Tingnan natin kung ano ang lasa. Ng tunay na inapo ng dragon. Dalhin ninyo siya. Swerte. Nandito ang Dragon King sa hotel na ito. Kayo, bantayan ang labasan. Ang iba. Sumama sa akin.
Pasalubungin ang Dragon Lord. Shi Zongguan, ano ang ibig sabihin nito? Ano? Gusto mo ring sumama? Hoy, Shi Zongguan. Shi Yuyan, babay ka Ozia. Ganito. Pwede bang dahil sa akin. Babay Montag. Dinala dito, sabi babae mo. Gayon. Kahit kanino pa siya, ako ang magpapakasarap sa kanya. Kung magdadaldal ka pa, sisirain ko ang pamilya mo. Hindi mo siya pwedeng ipadala kasama ni Boss Shi. Anong magagawa ko? Target Suichin Group siya. Hindi namin kaya ang pamilya namin. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin na ninyo siya. Di na ako makapaghintay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Chan Shention, Zagipinzi, Boss Shi. Sino ka, batang may kaldero sa ulo, para mangamba sa akin? Wala nang pag-asa. P Stern 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 I Stern Stern. Sinong nangahas na manakit sa akin? Tignan mo, sa mga ganitong pagkakataon, ako pa rin ang kailangan. Sino ka naman? Ako ang punong tagapamahala ng Quikin International. Shi Tsen Xiang. Anong Shaizen Xiang? Pinakakinamumuhian ko sa buhay ang mga taong laging nag-iisip ng kalat. Sabihin mo, ano talaga ang pangalan mo? Shi Tsen Xiang. Matigas ang ulo, wala nang pag-asa. Chan Shention. Pinagmukha mo ng ganyan si Shi Zongguan. Mukhang hindi na kami mabubuhay ng matiwasay sa Fengdu. Ganitong klaseng basura, mabuti nga at binugbog ko lang. Ang gwapo. Gwapo ba? Si Manager Shi ay mula sa Quikin International. Kababayan siya ni Bosma at matagal na siyang nasa tabi ni Bosma. Kung ininsulto mo si Manager siya, parang nilabanan mo na ang buong Quikin International. Manager Shi, wala akong kinalaman dito, kahit kusing. Siya ang gumawa nito. Lahat, to Gavania. Walang kwenta. Bay. Isama mo na ang misis ko pabalik. Baka magkasakit pa yan at ako pa ang mag-aalaga. Ziga. Tungkol naman sa basurang to, ako ang bahala. Isama muna natin si Yuyan. Kapag dumating na ang mga tauhan ni Manager Shi, wala nang makakatakas sa atin. Chan Shention. Sumama ka na kaya sa amin? Tara na. Naku, ang bilis ni Manager Shi. Nakakuha na agad ng tao. Talagang patay tayo. Chan Shention. Tingnan mo ang ginawa mo. Ininsulto mo si Manager Shi. Ngayon, wala na makakatakas sa atin. Ang bilis naman dumating. Noong nasa Dragon Hall, nasira ang pundasyon ko ng pilitin kong mag-breakthrough. Hindi ako pwedeng basta-basta gumamit ng lakas ngayon. Chan Shention. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa? Takbo na. Ang dami nila. Kung dalhin ko kayong dalawang pabigat, talo tayo. Sandali. Dalhin niyong dalawa si Shi Yuyan. Sa kabilang direksyon. Kapag nahuli kayo, isuko ninyo na lang ako. Hindi ka ba sasama sa amin? Anong pakialam mo sa kanya? Teka. Blazing 2. Nasa taas ang hinahanap ninyong tao. Paano mo nalaman kung sino? Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Hayaan mo na silang umalis. Tara na sa taas. Sa pagkakataong ito, dapat kong makita siya. Naku, ang dami nila. May peligro 6-1 Chen. Umalis na. Hindi, kailangan kong iligtas 6-1 Tian. Boss siya.
Hayaan ng mas mabangis ang bagyo. Ed Quicken, Nagkita tayo muli. Dito na tayo mag-usap. Hanapin. Boss, may nakita kami dito. Boss siya. Ang mga tao natin ay hindi nakita si Jen Swanshan. Baka matagal na siyang tumakas. Umuwi na muna tayo. Tumayo. Nasaan ang Dragon King? Dragon King. Hindi ba patay na ang Dragon King? Kawalang galang. Boss, sa tingin ko yung lasing na to, hindi karapat-dapat. Nakipag-ugnayan sa Dragon King. Mukhang wala na namang mangyayari sa atin. Ganda? Suntukin mo ulit ako. Ong sarap. High up ka. Yung gago ka. HMP. Hindi ko inakala na si Shenzhen Xiang ay ganito pala ang ugali, ganyan ang ginagawa. Mukhang ang Quicken International ay kailangan ng baguhin. Pasensya na, Swanshan, hindi ko naayos. Ang mga tao ko, nabala ka nila. Kasama na ito. 2 utang na loob na ang naibigay ko sa'yo. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang. Wala yun. Maliit na bagay lang yan at saka. Hindi naman nakinabang yung gago sakin. Pag nakita mo siya, dapat parusahan mo siya ng husto. Iba-iba ang usapan. Ang utang ko sa'yo, dapat bayaran. Para pantay ang relasyon natin. Di ba? CJ, kung ganon, gawin mo na lang akong pinagkakautangan mo. Pag naisipan ko, babalikan kita. Ziga. Ang gabi na. Uwi na ako, may naghihintay sa akin sa bahay. Boss ma, kung wala nang iba. Aalis na muna ako. Xuanxian. Tao, ito ang imbitasyon mula sa Quicken International. Inaanyayahan kanila sa auction pagkatapos ng 3 araw. Nakuha ka una. Umalis ka muna. Opo. Dragon King. Totoo bang lumitaw ka na sa Fengdu? Wuji. Ailan ko kaya mahahanap ka? Yuyan, uminom ka ng tubig. Bakit ka nasa bahay ko? Cheng Xuanxian. Wala kang hiya sa pagbabalik mo. Sina Yuyan, pinainom ng alak kahapon. Iniwan mo siya doon, hindi mo inalagaan, nagtago ka lang. Ang kapal mo talaga. Kung tama ang alala ko. Naalala kong pinapunta ko silang dalawa. Kasama si Yuyan, nagkahiwalay kami. Kung hindi dahil kay Xiaokong, napatuloy na nagbantay kay Yuyan. At ligtas na naipawi si Yuyan. Bakan gayon si Yuyan. Nahuli na ni Shenzhen Xiang at ang mga kasama niya. Nakuha na sana. Dapat ka pang magpasalamat kay Xiaokong. Tita. Walang anuman po, ito lang ang dapat kong gawin dahil lalaki naman ako. Noon, marami sila.
Pinapunta ko silang dalawa kasama si Yuyan. Na magkahiwalay kami para maprotektahan siya at napatunayan. Tama ang desisyon ko talagang. Ako ang target nila at si Yuyan ngayon. Ayos lang naman. Ikaw ang hinabol nila. Nakipag-away ka sa kanila. Ikaf lang. Ayaw mo ba silang lahat? Nung nasa hagdanan kami, nakita namin sila, ramdam na ramdam namin. Ang malakas nilang presensya. Talagang hindi mo kakayanin ang mga iyon. Siyempre naman. Marami sila kung diretsyo akong sumugod. Hindi ba tanga lang ako noon? Buti na lang swerte ako sa tamang oras. Nakilala ko si Boss Ma, dinala niya ako sa opisina niya. Dinala ka ni Boss Ma sa opisina niya? Swerte nga noong nakaraan sa tabi ng kalsada. Nasagip ko si Boss Ma nagkataon na nasa hotel siya. Para mag-inspeksyon. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa bato. Sabi ko niya malaking utang na loob ko sa kanya at sa hinaharap. Pasalamatan niya ako ng mabuti. Tapos ka na? Icholoy mo. Bakit tumigil ka? Kung sasabihin mong nagtago ka lang sa isang sulok, wala namang problema. Nakasalubong mo pa si Boss Ma, at dinala ka pa niya sa opisina niya? Hindi ka inakala. Ang galing mo palang mag-imbento. Ano ibig mong sabihin? Kung totoong malaking utang na loob ka ni Boss Ma, hindi kaya kilala ka ni Shizen Siang? Sa susunod na magsinungaling ka, mag-aral ka muna ng mabuti. Yuyan, pakasalan Montag ako. Hindi ako nag-alala sa dalawang anak mo. Anong ginagawa mo? Nandito pa ako. Alam mo ba, mula pa noong unang panahon, hindi mapapatawad ang pagnanakaw ng asawa. Anong magagawa mo dito? Isa ka lang namang. Walang kwentang tao na hindi alam kung saan nanggaling. Noong nagpakasal si Yuyan sa'yo, yun ang sabi ng patay na matandang yun, na ikaw daw, ay may malaking swerte. Hindi man lang ako kinonsulta. Kaya pala, may nakakaintindi pa rin pala sa pamilya Shai. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaang si Yuyan ay magpakasal sa'yo, isang walang kwenta. Bukas. Hiwalayan mo na si Yuyan para magkatuluyan sina Xiaokong at Yuyan. Nanay, hindi ako. Makikipaghiwalay kay Xuantian. Talagang karapat-dapat kang maging kapalaran ko. May pangunawa, may pagmamahal. Sa hinaharap, pangangalagaan kita ng mabuti. Gu Xiaokong, salamat sa pagsagip mo sa akin. Pero itinuring kita bilang isang ordinaryong kaklase lang. Kaya, huwag mo na akong pag-isipan ng higit pa. Hindi kita sasagutin. Yuyan, inanggihan mo ako. Talaga bang gusto mo, tong walang kwentang ito? Di ba dapat mahalin mo ako? Sino ba naman di maakit ang gwapo ko? Ang galing ko. Gusto na gusto ko si Xuantian. Masaya ako tuwing kasama ko siya at palagi siyang nagbibigay ng pamilyar na pakiramdam. Yuyan, siguro nalilinlang ka lang ngayon. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya. Maghihintay ako hanggang makipaghiwalay ka sa walang kwentang yan. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Alam ka may gusto kang makuha sa aksyon. Pwede kitang tulungan sa pondo. Talagang hindi mo ba ako pag-isipan? Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Yuyan, ano na ang desisyon mo? Hindi, kuya. Ikaw. Salamat sa kabutihan mo. Pero wala pa nga akong imbitasyon sa Philippine International Auction para makuha yung item. Mukhang wala na talagang pag-asa. Yuyan. Tulad ni Xiaokong, na batang may talino, dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Bukod pa, sa 3 araw na lang ang auction. Vedemong. Pakizuyuan si Gushekong. Para makakuha ka ng imbitasyon. Huwag kang magmadali. Natanggihan si Xiaokong. Boss siya, SA auction not to. May development rights sa likod ng Dragon Hall. Napakahalaga yon para sa atin. At kung hindi natin makuha ang rights na nagbabalak sa likod, baka hindi na gaanong matatag. Ang pwesto ng pamilya, siya ng Dragon Hall Master. Ang haba ng usapan. Imbitasyon lang pala sa auction. Pakisuyuan ko na lang si Boss Ma. Bigyan ka ng isa. Di na kailangan ng hirap. Sige na. Umuwi na kayo. Matulog na kayo. Ayos na, madali lang pala to. Xuantian, wala na talaga kaming oras para makipaglokohan sa'yo. Kung wala kang ginagawa, umakyat ka na lang. Pumunta at tulog sa manasihan mo. Huwag kang makulit dito. Sabi ka unga, lumalaki ka es apuy. Kung kaya mo talaga, kumuha ng imbitasyon. Bakit hindi mo sinabi noon sa hotel? Hayan Montag lang si Shitsing Siang. Nalasingin si Yuyan. Yuyan, huwag ka nang magpalinlang sa kanya. Oon ga. Tama si Gushe.
Alam mo na noon na kailangan ni Boss Shi ng imbitasyon. Bakit hindi mo agad sinabi na makakakuha ka? Nakita niya lang na si Gu Xiaokong ay nagpropose kay Yuyan. Kaya natakot na hindi na siya makakapamuhay ng palamunin sa pamilya Shi. Nagsasalita lang ng walang basehan. Yuyan. Maliwanag na nagsisinungaling siya. Ang pagkain ang pangunahing pangangailangan. Noon, abala ako sa pagkain. Wala akong oras para mag-isip ng ganoon karami. At yung salamin na yon, gusto ko rin. Magkakumpetensya tayo. At saka, palagi akong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Ang pagtulong ko kay Boss Ma ay napakadali lang. At wala akong inaasahang kapalit sa kanya. Pero kung talagang gusto mo ang imbitasyon, pwede akong magpakapal ng mukha. At humingi ng tulong kay Boss Ma pagkatapos ng lahat. Asawa kita. At ikaw rin ang nagpapaaral sa akin. Totoo ba, Swan Chan? Siyempre. Yuyan, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang manatili sa tabi mo. Hindi ba't kailangan mo ng pera? Narito ang 5 milyon ko. Basta pumayag ka sa akin. Lahat ito ay sa iyo. Ako na ang bahala sa pera. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Matagal na kitang gusto. Alisin mo yung maruming kamay mo. Ikaw, isang taong umaasa sa asawa, ang kapal talaga ng mukha. Tingnan mo kung ano ang ibinibigay ko kay Yuyan. Meron ka ba nito? Ano ang ginagawa ninyo? Ginong Chen. Bakit ka nandito? Cheng Xuanxian. Anong gulo na naman ang ginawa mo sa labas? Nandito na ang Mgata. Swan Chan. Ito, Sa gitna ng mga hiyas, ang liwanag ay sumisikat sa lupa. Ang mga bulaklak ay lumulutang sa alon ng liwanag ng buwan. Isang perlas ng gabi mula sa dinastiyang Shang. Perlas ng gabi ng dinastyang Shang. Malamang napakamahal nito, di ba? Sa loob ng isang kubo, may nakatagong kalabasa. Mabilis ang paglakad, tahimik at kalmado. Isang kalabasang gintot purpura. Ang kalabasang ito purpura na ito ay mula sa mga disipulo ng Wuji. Lalagyan ng mga gamot, isang kayamanang hindi mabibili ng salapi. Ang mga libro ay paang matalik na kaibigan. Sa umaga at gabi, masaya at malapit, Xuanchan. Isang sirang balumbon. Ito ang sirang balumbon ng Xuanchan na naglalaman ng mga dakilang pamamaraan at kapangyarihan. Ang halaga nito ay hindi masukat ng salapi. Ito, ang tatlong kayamanang ito. Bawat isa sa mga ito sa Kikin International Auction, siguradong lahat ay mag-aagawan. Ito. Bakit ito ipinadala sa bahay natin? Ginong Chen, pakiusap. Tanggapin mo ito. Sinabi ng aming boss, kung hindi mo ito tatanggapin, magre-resign ako. Tingnan mo. Iyan ang ganda ng orihinal. Kahit gusto rin ng babae na magbigay sa akin, depende pa rin kung gusto ko. Ang mapangasawa ako. Ay swerte mo. Nakakahiya naman. Wala naman akong ginawa at saka. Dapat ko lang naman gawin yon. Ginong Chen. Pakiusap, tanggapin mo ito. Sige, salamat na lang kay Boss Ma. Cheng Xuanxian. Talagabeng tinulungan muntag. Si Boss Man ang malaki. Di ka pa ba alis? Bakla. Kahit noon o ngayon sa pagitan natin. Ang agwat natin ay parang langit at lupa. Siege. Cheng Xuanxian, nalala kita. Yuyan, hindi ako susuko. Balang araf, mamahalin montag rin ako. Cheng Xuanxian. Para sa'yo ba ang mga regalong ito? Napakamahal ng mga ito, hindi ko matatanggap. Bukas na lang. Kailangan pa rin isauli. Akala ka talagangswerte ka. Nakuha mo ang pagsang-ayon ni Boss Ma. Palang pala. Yung bagay lang talaga. Sige na. Tapos na ang drama mo. Kunin mo na ang mga regalo mo, umalis ka na. Sa susunod, huwag ka nang bumalik sa aming pamilya, Shi. Ano ang ibig mong sabihin? Adik ka na BASA pag-ate? Kayat nakita mo. Na may gusto si Gu Xiaokong kay Yuyan. At hindi ka comfortable. Hindi mo dapat mag-hire ng mga artista. At magrenta ng mga mamahaling bagay para magyabang. Hindi naman SIO yan. Hindi ka ba kinakabahan? Halos maubos na ang pera mo, di ba? Naisip mo ba kung masira ang mga ito? Ano ang ipambabayad mo? Mula noon, mahirap talaga maging manugang na pinaloob. Pwede kang maging mapagmataas, pero dapat yun ay nakasalalay. Sa sarili mong kakayahan. Kung masira ang mga ito, kami sa pamilya Shi ang madadamay. Talaga naman. Swan Tian, huwag mong masyadong isipin. Alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero si nanay, natatakot lang siyang masira mo ang mga kayamanan. Natatakot siyang mas malaki ang mawala sa'yo. Sige na. Bukas. Isauli ko ang mga ito. Kukunin ko uli ang imbitasyon. Sa kanyo ako paniniwalaan.
Boss Ma, dinala ko pabalik ang mga ibinigay nyo. Isinauli Montag lahat NG regalo KO? Ayaw mo bang may koneksyon sa akin? Ayaw mo akong maging kaibigan? Boss Ma, sinabi ko na. Tulong lang yun, hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Masyadong mahal ang mga regalong ito, hindi ko kayang tanggapin. Xuanxian. Talagang ramdam kong magkasundo tayo. Talagang pinahalagahan kita. Masyado bang pangkaraniwan ang mga regalong ibinigay ko? Nga naman. Ikaw ba ang Dragon King? Ang pagbibigay ng mga pangkaraniwang bagay. Ay talagang biglaan. Boss Ma, kayo ang unang naniniwala na ako nga ang Dragon King. Kaya pala kayo nakaupo sa napakataas na posisyon. May mata, Ang sinasabi mo, syempre paniniwalaan ko. kaya nga. Hindi ko na ito matatanggap. Tingnan mo ang singsing mo sa kamay. Alam kayo na ikaw, Shinsion. Ay hindi nangangailangan ng pera. Sing-sing. Mahal ba ang sing-sing na ito? Ito ang hinubog ko mula sa jade noon pa. Pambihira ang kalidad. Baka hindi mahal noon. Ngayon, hindi matatantya ang halaga. Kung gusto Montag, Xuanxian. Bibilhin ko ito ng 10 bilyon para sa koleksyon. 10 bilyon? Kung tama ang alala ko. Ang 10 bilyon sa mundong ito ay katumbas ng 2,500 milyon. Tama ka. Sa totoo, 10 bilyon. Ay mura pia. Zanay. May bigay Montag, Xuanxian. Deal, boss Ma, ngayon sa'yo na ito. Kapag nakabalik ang lakas ko, gagawa ako ng anumang magic item. Hindi na maubusan ng pera. Salamat, Xuanxian. Ito ang bayad para sa singsing. Ang password ng card. Ay ang araw ng ating unang pagkikita. At itong 2 imbitasyon. Kunin Montag. Salamat sa pag-asikaso, boss Ma. Ang araw ng ating pagkikita, tayo lang ang nakakaalam. Kahit magnakaw ang iba, hindi nila makukuha. Ang galing mo talaga. Sa susunod na araw, magkakaroon ng auction ang Quicken International. Kung interesado ka, Xuanxian. Pumili ka lang ng gusto mo doon. Sa akin na ang bayad. Gusto ng asawa ko ng imbitasyon sa auction. Ito rin ang isang dahilan kung bakit ako narito. Xuanxian. May asawa ka na ba? Ang asawa ko ay si Xiuyan. May tadhana kaming magkasama. Ganun lang niya ako nahikayat. May pagkakataon. Ipapakilala ko siya sa'yo. Sige, boss Ma, kung wala ng ibang bagay. Aalis muna ako. Ito, maraming salamat. Xuanxian. Ikaf ba ay. May asawa na pala. Zuweixin International. Post ni Boss Ma SA Social Media. Boss Ma, ang bagong singsing na ito na binili niya. Hindi ba ito ang palaging suot ng Dragon King? Dragon King. Kung kailangan mo ng pera, bakit hindi ka lumapit sa akin? Hinayaan mo na bang makalimutan ang iyong matandang alipin? Dragon King. Kilala mo ba si Makikin? Mari Kaya. Siyang lumitaw sa action? Dragon King, hahanapin kita ng iyong matandang alipin at maglilingkod sa iyo habang buhay. Xuanchen, Alam mo lang, dahil ba ito sa nangyari kay Xiaokong? sinasadya mo bang galitin ako? Uun ka, bakit ngayon ka ulang napansin ang Zama Montag pala? Ito. Ito ang boss ng aming boss Shi. Boss siya. Huwag na nating pansinin siya. Umalis na tayo. Sandali. Sinasabi ko sa inyo, bakit? Ang labo ng pag-isip nyo. Narito kami para dumalo sa auction. At saka, kung hindi makakuha ng invitation si Xiuyan, ano naman? Hindi na makakuha. Mayroon kang invitation. Siyempre naman, Si Jeng Xuanxian, mukhang. Tiyak na tiyak. Meron kaya talaga siyang invitation sa auction. Mali ba ang pagtingin ko sa kanya noon? Sa international auction na ito, puro kilala at mayayaman ang dadalo. Kung wala kang bilyon-bilyon, hindi ka makakapasok. Kahit ang aming pamilya siya'y bilang Dragon Hall Master, walang karapatan. Tayo umuwi na lang tayo. Nga,
Kahit na magkataon na may invitation ka. Wala tayong pera para makipagkompetensya sa mga mayayaman doon. Huwag kang mag-alala, ang pera, iri lang yan. Huwag kang mag-alala. Akala ko kanina, mali ang pagtingin ko sa'yo. Pero hindi pala. Ganun ka PA rin, puro kayabang lang. Ikaw rin naman. Palaging mainay. Jeng Xuanxian, Hindi mo ba sasabihin para sa'yo ang pera? ay numero lang? Ikaw, Chen Xiantian. Ang panganay ng pamilya Chen, 1 kilos lang, bilyon-bilyon na. Tama. Kung ano ang gusto ng asawa ko ngayon. Agad ko siyang mabibigyan ng 10 bilyon, 100 bilyon. Ano, mahal? Makiusap ka lang sa akin, ibibigay ko sa'yo. Pera lang naman yan, wala yan sa akin. Naku, Boss siya, tingnan Montag siya. Nababaliw ka na ba? Ang laki ng pinagsasabi mo. Kung maniniwala kami sa iyo ngayon, siguradong malalagot kami. Chen Xiantian, Huwag ka nang magyabang, hayaan mo muna. Walang trabaho ka, saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Ngayon pa lang, hindi ka na makakapasok sa resort na ito. Swan Chen. Paulit-ulit, yung invitation ang laging binabanggit mo. Pero hindi mo pa rin ipinapakita. Baka naman, wala ka talagang invitation. O baka naman, gusto mo pumasok ng sapilitan? Hindi. Mas nasira. Ang babaw naman linya sa akin. Zapilitan, Nababaliw ka na ba? dito SA. Quicken International Auction, mahigpit ang seguridad, ha? Nakita mo ba yung 2 gwardiya sa harap? Mga martial artist galing sa bundok yan. Isang hampas lang. Matatapong ka na. Sige na, Swan Chen. Noon, sa Dragon Hall, nakalusot ka kay Huang Hailong. Pero yung 2 martial artist na ito, hindi ako sigurado kung kaya ko sila. Chen Xiantian, Huwag ka nang magyabang. Narinig ko na. Noon sa Dragon Hall, nagpanggap kang Dragon King, muntik nang mawalan ng buhay si Boss Shi. kagabi Montag PA ulit yan ngayon? Sabihin ko sa'yo, kung pipilitin mong pumasok ngayon, Hindi ka na ililibing ni Boss Shi. Sige. Paano kung sasabihin kong pipilitin kong pumasok? Binibiro lang kayo. Ang taas ng imagination nyo. Tingnan ninyo. Ano ito? Mga tangang magnanakaw, nagpalsipi ka pa ng invitation. Anong parusa ang nararapat? Kahit magpalsipi ka, hindi man lang sinuri ng maayos. Dilatan inyo ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Walang kailangang sabihin pa. Ang invitasyon in Tsuechin International Auction House. Lahat ay may tatak ni Manager Shi. Pero yung dalawa Montag, tatak ni Boss Ma. ito nga ang tatak ni Boss Ma. Mga bulag. Ito ay invitation na personal na ibinigay sa akin ni Boss Ma. Ang yabang naman, hindi mahilig makisama si Boss Ma. Bakit hindi ko narinig na may kaibigan siyang tulad mo? Marami na akong nakita na gustong sumipsip kay Boss Ma. Gayon PA lang, ikanim ka na. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Mga tanga. Tama na, Chen Xuanxian. Gusto mo ba tayong lahat mamatay? Swan Chen, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero huwag ka nang magulo. Umalis na tayo. Totoo ang imbitasyon. Boss Ma, nandito na po kayo. Ika-anim na po ito ngayong araw. Mga taong gustong makilala kayo at pilit pumasok sa auction. Buti na lang nahuli namin. Ayun na po ang bahala. Nandito na si Boss Ma. Tapos ka na ngayon. Nagkagulo na tayo. Boss Shi, sinabi ko sa'yo na makinig ka sa akin. Umalis na tayo. Ngayon nandito na si Boss Ma. Hindi na tayo makakaalis. Emga Bulak. Naglakas loob kayong bastusin ang bisita ni Boss Ma. Anong parusa ang nararapat sa inyo? Paumanin, Xuanxian. Hindi ko na naman napigilan ang mga tauhan ko. Nabala ka nila. Ayos lang. Maliit na bagay. Si Ji Chen ang bisita kong inanyayahan. Hinarang niyo siya sa labas at binugbog pa. Gusto niyo bang purihin ka OPA kayo? Chen Xiantian. Sinabi ko na, kilala ko si Boss Ma. Naniniwala ka na ngayon? Boss Ma, hindi po talaga namin alam. Nakilala niyo si Chen. Nagkakamali po kami. Maging mabait po kayo. Uwagen, yung pamparusahan kami. Pakyos ako. Hayaan mo na. Wala naman silang ginawa sa akin. Hindi nila alam kaya huwag nang sisihin. Patawarin mo na sila. Sunod kayo kay Chuan Chan. Sa susunod, buksan niyo ang mga mata niyo. Kapag inulit niyo, papatayin ko kayo. Naiintindihan na po namin. Chen Xiantian. Ilan pa ba ang sikreto mo? Bakit ganoon na lang ang respeto sa kanya ni Boss Ma? Baka naman may kakaibang relasyon sila. Ni Boss Ma?
Talagang hindi halata, Ji-Chen. Dumalo sa auction, 2 magagandang babae pa ang kasama. Kung tama ang hula ko, ito ang asawa ni Xuanchan. ZMS, Shi. Kumusta, Boss Ma? Ako si Xiuyan, ang asawa ni Xuantian, at ina ng 2 naming anak. Bakit bigla kang nagdaldalan ng ganyan? Nasabi ko na yan kay Boss Ma. Ano ba alam mo, lalaki? Ang galing mong magbiro, MS Shi. Biro Kai Xuanxian. Dapat mas mahinahon ka. Zi Xuanxian Kazi, Zia. Hindi naman talaga bagay sa'yo, di ba? Shention, ang bidding card demo. Handa na. Kunin mo na lang sa loob. May gagawin pa ako. Alis na muna ako. Sa susunod, Boss Ma. Salamat. Card number 1. Ang bait sa akin ni Boss Ma. Parang tunay na ate ko siya. Xuantian, nakilala mo talaga si Boss Ma. Kaya pala yung makita namin ni Zihan at Zimo. Si Boss Ma pala talaga yun. Siyempre, sinabi ko na noon. Tumulong ako kay Boss Ma, ayaw niyo maniwala. Ano ba relasyon nyo? Binigyan ka niya ng imbitasyon. At inilaan pa ang number 1 na bidding card para sa'yo. May tinatago ba kayong relasyon? Impossible. Paano ako magugustuhan ni Boss Ma? Kung nagustuhan ako ni Boss Ma, sinamahan ko na siya, hindi kita kausap. At saka, ang laki ng agwat nyo. Halata naman sa tingin. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka magalit ako. Sige na, mahal. Biro lang. Ang asawa ko. Ang pinakamaganda at mabait na babae sa buong mundo. Ganun dapat. Pero may isang bagay. Tama ka naman. Bulag lang si Boss Ma kung magkagusto sa'yo. Ako lang ang nagtitiis sa'yo sa paggalit at paghilik mo. Pwede mong insultuhin ang pagkatao ko, pero huwag mo sirahan. Ang itsura ko. Bakit ka tumatawa? Tama ka. Siguro si Boss Ma. Nag-imbita lang sa'yo para bayaran ang utang na loob. Pumunta sa auction, kasi wala namang gustong makipag-ugnayan sa katulad mo. Sa katulad mo, di ba? Ay, naalala ko bigla. Sino kaya ang maiiwan sa labas? Cheng Xuanxian, makinig ka. Nandito na, kao. Di ako alis. Tara na. Cheng Xuanxian, palang araf. Sasambahin mo rin ang talampakan ko. Cheng Xuanxian, Xiuyan. Enga Tauhan. Palayasin tong mga nakapasok ng patago. Ay, maliit ang mundo ah. Anong gusto nyo? Lalaban pa kayo? Yuyan, nagbago ka na ba ng isip? Alam mo na ang halaga ko. Kaya hinanap mo ko? Binigyan kami ni Boss Ma ng invitation. Kaya nakapasok kami. Xiuyan. Lahat ng nasa auction ngayon. Bilyonaryo. Kayong 2. Isang anak ng Dragon King na di totoo. At yung isa, impostor na walang kwenta. Boss Ma, bakit niya kayo papansinin? Tama. Kung di lang hinahanap ni Wuji. Akala ka talaga ikaw ang Dragon King. Xiuyan, kahit ibenta mo lahat ng ari-arian nyo. Dahil PA rin kayo kwalifitito. Saan galing pera nyo? Nagbenta ka ba ng sarili? Ha ha ha. Anong sinasabi mo? Mga walang hiya. Makinig kayo. Si Boss Sher. Anak NG Dragon Hall Master. Huwag kayong bastos. At asawa ako ng Dragon King. Ito ang special na invitation. May tatak mismo ni Boss Ma. Buti naman alam Montag. Paano ito nangyari? Yang invitation ka o. Binili ng tatay ko kay Shesensya. Mahal PA. Paano nyo nakuha yung special na invitation ni Boss Ma? Xiuyan. Di ko inakalang tong walang kwenta sa tabi mo. Magaling lang magsinungaling at magnakaw. Noong nakaraan. Nagpapanggap na Dragon King, ngayon naman. Nagnakaw na naman ng imbitasyon ni Boss Ma. Ilang ulo ba meron kayo? Ngayong araw, ako at kayo. Sabay-sabay nating pag-usapan ang lahat. Palayasin sila. Huang Hailong. Huwag ka na magsinungaling. Ang imbitasyon ito ay binigay sa amin ni Boss Ma kung hindi ka naniniwala. Pumunta ka sa mga gwardiya sa pintuan na nag-check ng imbitasyon. Sila ang magpapatunay para sa amin. Sige na. Ganyan na naman. Isang lanzi. Para kami ang mag-check at kayo naman ay makakatakas ng palihim. Akala niyo biat hanggang kami? Kayo lang ang matalino? Mag-invento ka pa. Si Boss Ma, ang pinakamayaman sa Fengdu. Bakit hindi mo sabihin na nahulog ang loob ni Boss Ma sa walang kwenta nito? At ibibigay sa kanya ang Quicken International? Huwag kang magpakalabis. Kuya Wang, Kuya Li, bigyan ninyo naman ako ng konting mukha. Huwag ninyong pahirapan si Yuyan. Naku, Kuya Wang, kapag napangasawa ko na si Yuyan, papayagan ko ang kanyang ama na ipasa sa inyo ang posisyon. Engi Dragon Hall Lord, ang babae, dapat nasa bahay lang, nag-aalaga ng pamilya. Ato lang, kayo lang. Ang karapat dapat sa posisyong iyan. Umalis ka. Kahit na si Yuyan ay nadala ng walang kwentang ito, at pumasok kasama niya, ano naman ang magagawa niya? Magsisimula na ang auction mamaya.
Itong walang perang ito. Mamaya, tititigan na lang niya tayong dalawa. Habang tayo ay nagniningning sa auction na ito. Umalis ka sa harap ko. Ako. Huwag magalit. Huwag mag-init ng ulo sa mga tanga. Masisira ang kalusugan mo. Sino ang matutuwa? Yu Yan. Kung magbabago ka ng isip ngayon, hindi pa huli ang lahat. Basta't sumang-ayon ka sa akin. At hiwalayan mo itong walang kwenta. Mamaya, sa action. Lahat na makikita mo at gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Yu Yan, malugod kitang tatanggapin. Sa aking mga bisig. You. Nakakadiri. Boss Huang, may punto rin ang sinasabi ng tangang ito. Dahil nandito na sila. Ipaunawa natin sa kanya kung ano ang agwat ng mayaman at mahirap. Siya, para lang sa karapatan sa pagpapaunlad ng bagong distrito sa palibot ng Dragon Hall. Malaman din niya. Ano ang ibig sabihin ng walang magawa? Kushe. Ikaw pa rin ang may paan. Ipinahayag ko, ang Quiquin International Auction ay opisyal nang magsisimula. Lahat ng aksyon ay maaring pagtunggalian, ang may pinakamataas na halaga ang mananalo. Ipinapakita sa inyo ngayon ang gintong sinulid na asul na florera, ang may pinakamataas na halaga ang mananalo, 2 milyon, 1 bises. Nabenta. Ipinapakita sa inyo ngayon ang 7 kabayong pangarap, ang may pinakamataas na halaga ang mananalo, 3 milyon, 1 bises, 10 milyon, 1 bises, na benta. Medyo nagsisisi ako sa pagpunta rito ngayon. Mahigit kalahati na ang auction. Wala kaming nakuha kahit isang koleksyon. Boshi, isipin mo na lang ang magandang bahagi, sa huling kalahati. Makikita mo pa rin ang salamin sa iyong panaginip, kahit hindi natin makuha. Tingnan mo, tingnan lang ng personal, hindi ba masaya na? Xiao Bai, ang galing mo talagang mag-aliw. Ay, sabi ko sa inyong dalawa, ano ba ang minamadali? Hindi pa naman darating. Sandali lang, kukunin ko ang 2 at ibibigay sa iyo. Pero sabi ko na muna, ang salaming iyon. Gagamitin mo muna sa akin. Ikaw ang magtunggalian. Saan mo nakuha ang pera? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako talaga ang Dragon King kahit isang kaliskis lang sa katawan ko. Kayang bilhin ang buong auction na ito. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo. Ano nangyari? Ilang araw nang hindi naliligo, nangangati ang katawan. Kanina, ang kaliskis sa katawan ko ay malinaw na lumitaw. Bakit bigla na lang nawala? Ito ang salamin ng kapalaran. Lalabas na ang salamin ng kapalaran. Ito ang humadlang sa pagpapakita ko. Ipinapakita sa inyo ngayon ang salamin ng kapalaran. Ang aksyong ito ay may malaking pinagmulan. Ayon sa alamat, ito ay isang sinaunang banal na sandata, may kakayahang maglakbay sa oras, at ginamit din ni Dragon King Xuantian. Binigyan ng tiyak na enerhiya, panimulang halaga, 5 milyon. Xuantian, ito ang salamin na lumabas sa aking panaginip. Alam mo kung bakit ako bigla na lang nagpakasal sa iyo noon. Siyempre dahil gwapo ako. Hindi. Dahil sa salamin na ito, sinabi nito na ikaw ang tamang tao. 1,000 taon na ang nakalipas, ginamit ko ang salamin na ito dahil dito. Ang daldal-daldal, buong araw pinag-usapan ang kapalaran ko sa pag-ibig. Sa galit ko, itinapon ko na lang ito. Hindi ko inaasahan, pagkalipas ng 1,000 taon, kailangan ko pa rin pala ito. Upang tulungan akong malampasan ng selyo, talagang umiikot ang mundo. Oy, Dragon King, sinabi mo na ang salamin na ito ay sa iyo. Bakit hindi mo ito ginamit sa bahay? Sa halip ay dinala sa auction. 6 na milyon. Kunin ko na ang basag na salamin na ito. 6 na milyon, 1 bises. Kushe. Ang yaman-yaman talaga, Shi Yuyan. Nakita mo na, ito ang pagkakaiba sa pagitan natin. Sa isang iglap lang, mabili namin ang isang koleksyon. At ang Dragon King na kasama mo. Baka kahit isang hibla ay hindi kayang bilhin, puro kayabangan lang. Yuyan. Nabili ko na ang salamin na ito para sa iyo. Nakita mo na ang determinasyon ko. Hindi ka pa ba, na antig ng tunay kong puso, at nagpasya ng walang pag-alinlangan. Na makasama ako? Nandito ka pa rin para magpakitang gilas? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gusto ng aking asawa. Bibilhin ko ng kusa. Hindi kailangan ang pagpapaimbabaw mo dito. 10 milyon. Kukunin ko ang salamin na ito. Yuyan, nakabalik ka na. Gumastos ka ng 10 milyon para sa basag na salamin na ito. At naibili ko na ito. Talagang balak kong ibigay ito sa iyo. Napakahalaga sa akin ang salamin na ito. Kailangan ko itong gamitin para malaman ang ilang katotohanan. Ay naku, hindi magastos ang pera mahal. Kapag nakuha na ang salamin mamaya, pautangin mo ako para makita. Bibigyan kita ng sorpresa. Gintong sinulid na asul na florera. Inuman. Asul na florera.
Kasabay ng masiglang pagtugon ng lahat, ang auction na ito, malapit nang matapos. Ang pangunahing palabas, malapit nang dumating. John Shention, kanina hindi ba parang totoo ang pag-atim untak? Bakit sa huli, wala kang nakuha kahit isang item? Oh, alam ko na, baka ikaw ay isang lalaking umaasa sa asawa? Hindi naman siguro. Gushao, huwag kang magmadali. Kanina ang sinabi ni Dragon King na kahit anong gusto ni Yuyan ay ibibigay sa kanya. Kahit na binili ni Yuyan ang salamin na ito ng sarili niya. Ang pinakamahalagang bagay, ang pinakagusto ni Yuyan ay bala PA. Sa susunod na round, ipapakita na ni Dragon King. Ito ang huling item. Ang development rights sa bagong distrito. Lahat ng naunang action items ay para magpainit lang dito. Ang halaga nito ay hindi matatantya. Anong pambayad niya? Ibebenta ba niya ang sarili niya? O bato niya? Ha ha ha. Kaya't ibuka mo yung mga mata mong aso at tingnan mong mabuti. Kung hindi ko makuha ito, para kay Yuyan, hindi niya talaga ipapahiram sa akin ang salamin para mawala ang seal. Gagawin ko na ang lahat. Ang item na ito ay ang development rights sa bagong distrito sa paligid ng Dragon Palace. Maganda ang lokasyon, mataas ang RI. Ito marahil ang dahilan. Kung bakit kayo nandito ngayon. Ang starting bid ay 88,880,000 yuan. Honey, ito ba talaga? CJ, ito na ang bayad sa pagiging palaging bisita sa bahay nyo. Ano na naman ang iniisip mo? Halikan mo muna ako. Tapos sabihin mong ako ang pinakagwapo at astig na lalaking nakilala mo. Bibilhin ko ang bagong distrito para sa'yo. Ano, deal? Kasi naman, kaya ko to, hindi naman ito basta nahangin lang. Parang nahangin lang din naman. Wala namang pinagkaiba. Chen Xuanchen. Huwag kang magpahiya sa harap ng maraming tao. May attitude, gusto ko yan. Hintayin mo, malalaman mo kung paano ka. Luluhod sa harap ng kapangyarihan ko. 10 maliit na target. 1 bilyon. Chen Xuanchen. Hindi natin kayang maglabas ng ganyang kalaking pera. Honey, huwag kang mag-alala. Wala akong iba ngayon, pera lang ang sagana. Zheng Xuanxian, Balif KBA. Alam mo ba ang kapalit ng gulo sa Quigin International? Kahit may boss makang kasama. Hindi ka rin niya matutulungan. Ah, salamat sa pag-aalala. Cheng Xuanxian, alam mo ba na ang ginagawa mo ay makakasama kay Yuyan? Ikaw ang mamamatay. Huwag mo siyang isama. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Umalis ka na ngayon din. Hoy, huwag kang magyabang, 1 bilyon pa? Malamang wala ka pang 10,000 sa katawan. Walang kwentang palaboy. Cheng Xuanxian, hindi ka lang basta walang hiya, alam namin. Kung ano kang klaseng tao, pero nagpapatuloy ka pa rin. Sayang hindi ka artista, kung artista ka. Siguradong best actor ka, pero ngayon, hindi kita bibigyan ng pagkakataon dahil isa lang ang daan mo. Ang mamatay sa kamay ko. Ha ha ha. Huang Hailong, ano ang gagawin mo? Ito ay Quigin International kung magkagulo dito. Hindi ka palalampasin ni Boss Ma. Ngayon ay tumutulong ako kay Boss Ma. Nalinisin ang lugar, dapat siyang magpasalamat sa akin. Ha ha ha. Kami ay tumutulong lang ng may prinsipyo. Kung hinahamak niya ang mga patakaran ng auction. Parang zinampal niya si Boss Ma. Bakit hindi kami dapat tumulong? Ako ang humahamak. Gamit ko ang sariling plaka ko. Binibili ko ang gusto ko, hamak ba yon? Kayong mga hindi makabili. Ang pumipigil sa iba, kayo ang hamak. Hinalita ko yan para sa iba. Bilhin Montag. Ano ang gagamitin mo? Karapat-dapat KBA? Bastos na salita, mukhang kulang pa ang huli mong bugbog, no? Ikaf, anong dreng-dreng ka diyan? Tanga ka, nagmamalaki ka pa. Sigish, sinampal mo ako. Ngayon kung hindi kita papatayin. Hindi ako Fang. Dumating na si Boss Ma. Boss Ma, nandito ka na. Boss Ma. Itong walang kwenta, hayagan niyang sinira ang atmosfera ng auction. At sinaktan pa ang kuya ko. Ang pangyayaring ito ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Cheng Xuanxian, patay ka na. Tingnan natin kung anong ipaglalaban mo sa akin. Yuyan. Yuyan, halika rito. Kung hindi, bawat pagkikita natin, ang asawa nitong walang kwentang ito. Boss Ma, hindi ganyan. Ang nangyari, Nanggulo siya. Anong ginawa niya? Humingi siya ng 10 bilyon. Para sa development rights ng bagong distrito. Kayan ga. Lahat ng dumalo sa auction ay pwedeng magbid.
May probleme ba? Tama si Boss Ma. Pero, itong walang kwentang ito, ay asawa lang ni Shiyuyan. Wala siyang kapangyarihan o pera para makuha ang development rights. Ginagawa niya ito, pasirain ang order ng auction, at makaapekto sa amin, ang mga tunay na may kakayahan. Kung ganon, ipagpapatuloy ko ang auction. Lahat. Kasama si Ginong Chen, ay pwedeng magbid. Talagang matino si Boss Ma. Boss Ma. Ito ba'y pagtatanggol mo sa walang kwentang ito? Gino, makingat ka sa sinasabi Montag. Pagtat anggol? Malaking akusasyon ang ibinibigay ni Ginoong Huang sa akin. Ang patakaran ng Quicken International ay ang pinakamataas na presyo ang mananalo. Kahit magkano ang ibid ni Ginong Chen, Hanggat hindi pa final. lahat ay pwedeng magtaas. Ginong Wang, may tutol KBA? Ginong Wang, Ayaw mo ba sa patakaran? NG Quicken International? Talagang karapat dapat si Boss Ma sa titulong strong woman. Ang lakas ng dating niya. Ilang salita lang, napatahimik na niya. Si Wang Hailong. Talagang huwaran si Boss Ma. Kapag ikinumpara ang tao, nakakainis. May mga taong dapat matuto sa kanya. Suantian, tumahimik ka. Paano kung walang magbid sa'yo? Naisip mo na ba kung paano tatapusin ito? Parang siludong din at ang aso ang magsasaka at ang ahas. Ikaw at ako. Titignan ko kung paano mo makukuha ito. Ang karapatan sa pagpapaunlad ng bagong distrito. Paano mo ako pasasalamatan? Dahil wala namang tutol, ipinapahayag ko na itutuloy ang subasta. Ginuo ng numero 1, 10 bilyon, unang tawag. May dakdak bit BA? Hayaan mo makuha niya yan. Kapag walang pambayad, siguradong patay siya. Chun Shen Tion. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. 10 bilyon, pangalawang tawag. May dakdak bit BA? Chun Shen Tion. Kung kaya mo maglabas ng ganoong kalaking pera, susuko ako. Hindi na kita guguluhin tungkol kayo yan. Pero kung hindi mo kaya, huwag kang magalit kung magiging bastos ako sa'yo. CJ. Dagdag bid ako ng 10 bilyon. Kabuuan, 20 bilyon. Xuan Xian. Ganyan KBA kagusto kay binibining shi? Suantian, nababaliw ka na ba? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Chen Suanchan, hindi pa sapat ang 10 bilyon? Nagpapanggap ka ba? 20 bilyon? Akala mo ba ang 20 bilyon? Ay numero lang? Nagdagdag ako ng 10 bilyon para tumahimik ka na. Mas mabuting ngayon din mawala ka sa harap ko. Nababaliw ka na ba? Akala mo ba pera ng patay ang ginagastos mo? 20 bilyon agad? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo kaya maglabas, hindi lang kami ang magiging bastos sa'yo. Si Boss Ma. Hindi ka rin niya palalampasin. Hindi gagawin yan ni Boss Ma. 20 bilyon, unang tawag. May huling pagkakataon pa. May dakdak bit PABA? Kung wala. Ang karapatan sa pagpapaunlad ng bagong distrito ay mapupunta sa ginong ito. Malapit nang mamatay, matigas pa rin ang mukha. 20 bilyon, ikatlong tawag. Sold. Ang huling item, ang karapatan sa pagpapaunlad ng bagong lungsod, ay mapupunta sa ginoo ng numero 1. Ipinapahayag ko ang pagtatapos ng subasta. Salamat sa inyong pagdalo. Salamat. Madali lang nakuha. Ginang. Pero napagkasunduan kapag nakuha na ang salamin. Ako ang mauunang gumamit. Suantian, saan galing ang pera mo? Ang pamilya natin wala talagang 20 bilyon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Chen Suanchan, sabi mo 20 bilyon? 20 bilyon? Saan ang pera? Ilabas Montag nga. Tama. Madaling sabihin, pero ilabas mo nga talaga. Oo. Kung hindi mo may lalabas, talagang patay ka na. CJ. Ipapakita ko sa inyo. Buti na lang mahilig akong manood ng drama. Naipapalit ko na ang bank cards at seke, kung hindi. Sasabihin nyo pang scammer ako. Sampung bilyon? Isang tseke na 10 bilyon? Paano ito nangyari?
Saan galing ang pera mo? Cheng Xuanxian, nagbibiro KBA? Saan mo nakuha ang 10 bilyon? Sinabi ko na ngayon wala na akong iba kundi pera. Anong ginagawa mo? Gusto mong mamatay? Peki ang tsek na 10 bilyon. Cheng Xuanxian, ang galing ng imaginasyon mo. Sabihin ko sa'yo, dito sa Fengdu, na may 69 milyong kilometro kwadrado, ilan lang ang bangko na may ganyang kalaking pera. Isang asawang lalaki lang, naglabas ng 10 bilyon? Akala mo tagpiatangga ako? Bata, wala ka bang bagong istorya? Iniisip mo na naman na ikaw ang Dragon King. Kung hindi dahil doon, hindi mo magagawa ang peking. Tsek na 10 bilyon. Pwede mo akong insultuhin, pwede kang hindi maniwala sa akin. Pero huwag mong sirain ang aking salapi. Tian Mingjing, pakawalan mo ang iyong kapangyarihan, tulungan mo akong mag-breakthrough. Ang Hongmeng ay nabasag, ang Taiksu ay nabuksan, libu-libong kadena ay naging alikabok. Anong masamang salamang ka ito? Baka ikaw na talaga ang Dragon King? Imposible. Dilatan niyo ang mga mata niyo at tingnan niyo ng mabuti. Kung peke ba ang aking pagiging Xuanqian Dragon King? Ngayon, dapat niyo nang bayaran ng inyong katangahan at kamamangan. Sa inyong mga pagkakamali. Dragon King. Hindi ko po kayo nakilala. Pakyos up, patavarin niyo po ako. Xuanchen. Ikaw pala. Talagang Dragon King. Ano naman ang nangyari sa dating Xuanchen? Shiyuyan. Ang dating Chen Xuanqian ay isa lamang munting bahagi ng aking katauhan. Dahil tayo ay may itinakdang pagkakaisa sa tadhana. Kaya nga ganito ang trato ko sa'yo. Ngayong naibalik na ang kapangyarihan ko, oras na para umalis. Pero, sa panahong ito, maniwala ka man o hindi, hindi ka umalis sa tabi ko. Nabighani ako. Masaya rin ako. Xuanchen. Sino ka man? Ikaw ang mahal ko. Dumating nga siya sa ulap na may 7 kulay. Pero, hindi para maging bayani ka o. Dragon King. Wuji, nahanap na kita. Dragon King, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Walang kwenta ang alipin mo, 1,000 taon bago kita nahana. Padawarin MOAKO, Dragon King. Mga alagad ng Zenlonghal, makinig kayo. Si Zhao Wuji, sa ilalim ng Dragon King. Kasama ang Zenlonghal, susunod sa iyo hanggang kamatayan. Kaya ang pagsubaybay mo sa akin noon ay para sumunod sa akin. Siyempre. Ano PABA? Dragon King, hindi naman siguro. Ayaw mo na sa matandang alipin mo? Sige na. Sumunod ka na lang sa akin mula ngayon. Salamat, Dragon King. Ang bagay na ito, yun ba ang Destiny Mirror? Dragon King, may mahalagang bagay akong sasabihin. Sabihin mo. Ngayon ang araw ng 1,000 taon, bubukas ang Celestial Gate. Ang Celestial Gate ay magdadala sa iyo 1,000 taon sa nakaraan. Ang Destiny Mirror ang magpapagana sa Celestial Gate. Tanging ang kapangyarihan ng Dragon King ang makakapagpagana nito. Pero, ayon sa kalkulasyon ko, sa pagsara ng Celestial Gate, 1 sandali na lang ang natitira. Dragon King, gamitin mo na ang Destiny Mirror. Isama mo ako pabalik sa nakaraan. May mga bagay pa akong hindi natatapos sa mundong ito. May mga ugnayan pa akong kailangang ayusin. Sandali lang. Sige. Kunin mo ang damit ko. Ang mga damit dito, ang hirap talaga suotin. Makikita ko na rin si Yue. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Fairy Yuehi. Nakikita mo ang itsura kong ito. Gusto mo pa bang makipag-usap sa akin sa ilalim ng buwan? Okay lang. Ang Dragon King ay napakamakapangyarihan. Tiyak na maibabalik niya ang dating anyo ko. Palitan.
Xiuyan, aalis na ako ngayon. Ikaw, may iwan ka kaya? CJ. Zauji, sumunod. Narito ang iyong lingkod. Heto. Mula ngayon, ikaw na ang bagong pinuno ng Dragon God Temple. Gabi na. Malapit nang matapos ang klase ni Nazihan at Zimo. Sasama ako kay Mrs. Para sunduin sila. Hindi na ako babalik. Anong nangyari, Mrs.? Ngayong gabi. Ano nang masarap ang ihanda mo para sa akin? Ano nang gusto mo? Pag-isipan ko muna ng mabuti. Pag-isipan natin habang naglalakad. Dragon King. Kung may oras ka, kumain ka sa bahay. Dragon King. Yes.